Demonyo yan sa Iloilo yan kanina, oh. Yan si Griselda. Nakakilala ba si Griselda nung kayo ng Netflix? Pinuno ng kartel. Yan, dalawang yan. Yaan ang salot sa lipunan. So dito kay Erich Sylvester na nananakot, saka kasi na kikwelyohan niya si Senator Alan Cayetano o what, gugorgorin niya. Senator Alan Cayetano, we're waiting for you. I hope you can speak up. Magsalita ka din sa iyong para na naman tayong nakalap na mga pag-threat ng kampo ng Bangag administration. So like an hour ago ay tinakot sinindak, tinakot ni Erich Sylvester si Senator Alan Cayetano. Okay? So ito yung nakakatakot mga kababayan, katulad ng sinasabi ko kanina sa inyo, na baka magkagulo, baka magkaduguan dahil nga mamamatay tao itong Bangag administration. Okay? Ulitin natin, nakita nyo kung ano mga nangyari nung naging Senate President si Senator Cayetano at ngayon, puro pag-threat, puro pananakot. Ang pinaka-recent, may pinakalat sila na may lulusob daw sa Malacanang, pero gawa-gawa rin nila yan ng mga bangag na yan. Isa-isahin natin yan. Mga kababayan, din si Tuta Soto, parang nagkaroon ng, Freudian slip, I don't know kung napanood yun na nagpa-interview siya sa ANC, na what if daw, kung, kunwari, sabi niya, kung sakali na nakatanggap ako ng pera, ano daw ba ang kasalanan niya? So nakita niyo kung gaano ka bobo at nahuhuli ang mga salarin, kaya ang mga masasamang damo sa kanilang mga bunganga. Okay, unahin muna natin atong putang inang Tulfo na ito. Itong si Erich Fraudster. Alam ko nanonood ka sa aking pukinang inakang hayop ka. Yan putang ina mo ka. Yan. Sinasabi ko na ikaw ay magnanakaw ng identity. Pinatay mo ba si Erich Sylvester? Kaya ka nakakuha ng citizenship na hayop ka? Ulit-ulitin ko yung demonyo ka. Magpaliwanag ka saan ka kumuha ng $1.7 million cash na binili mong bahay sa Porter Ranch, tang ina ka. Mamamatay ka rin, Erwin Tulfo, o may papatay sa'yo, di natin alam, dahil sa kaputahan mo, sa kasinungalingan mo, sa katarantaduhan mong hinayupa ka. Hindi lang ikaw ang marunong magmura. Mas magaling ako sa iyong yawa kang jutang gininaka. Nahayop kang Erwin Erich ka, magnanakaw ka ng identity. Hindi mo pa maipaliwanag sa taong bayan kung may ginorgor ka ba na tao sa Hawaii, kaya ka nag-enjoy ng benefits dito sa Amerika noong 1993. Hayop ka sa pamamagitan ng pagnakaw at paglabag sa batas ng Amerika sa pagnakaw ng identity. Kaya huwag kang magyabang na mangunguwelyo ka. Kaya ganyan ka katapang, nayawa ka kasi back up ka ng bilat ni Satanas at buli ni Bangag. At hindi kayo magtatagal sa ginagawa nyo. Akala ninyo hawak nyo ngayon ang, ang mga sangay ng gobyerno. Nanonood din ang mga sundalo, mga pulis na mga matitino sa inyo. Mga kababayan, ito ang hayop na sinabi niya. Pakinggan ninyo kung bakit ganito katapang to, okay? Ang issue natin dito, dahil galit na galit sila, na napangalanan siya, at hindi nila maagaw-agaw talaga, legally, ang Senate presidency. So dinaan nila sa paninindak, pananakot, pang-aabuso ng kapangyarihan ng batas, sa pakikipagsabuatan ng NBI ng Malacanang, dahil inhonor na yung kanilang illegitimate acting president. Eto, kayo na pong humusga, sundalo ka man, teacher ka man, nurse ka man, abogado ka, kayo nang humusga. Kung kahit hindi kayo abogado, pakinggan nyo. Majority na chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. I will have you arrested. Sino siya? Ano ang atraso ni Alan Cayetano? Nakita nyo? Bakit siya ganyan magsalita? Kasi back up na siya ng bangag na administrasyon. Sabi nga ni Amy Marcos, sinabi ng dalawang NBI, noong 11 na arrest
pato at all cost kahit kasi hodang sino pang madali o sino pang mamatay. Kaya ganito katapang tong putang inang ito. Kasi back up yan ng mga manggugurgur ng tao sa Malacanang. Pakinggan nyo. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the Ang kapal ng mukha, di ba? Ang mga kriminal na katulad niya. Try me. Ganito kahayop tong mga to. I hope magising po ang mga military, ang mga polis na matitino na binababoy na kayo ng isang putang inang fraudster na ito. Tignan nyo ha. House. I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwelyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Grabe, di ba? Kung ayaw ng usaa, bibit-bitin, threat yan. Physical threat yan. Kikwelyuhan? Kapag pumalag yung kwelyuhan, magpapatayan kayo? Ganito, mga kababayan, kayawa ang fraudster na ito. So, ibinibigay natin sa kamay ng mga makapangyarihan. Makapangyarihang Diyos, makapangyarihang army, marine, police, mga matitinong abogado, nasa kamay ninyo. Ganito kasiga, hindi para kriminal kasi talaga to. Kriminal. Kriminal yung hayop na yan. At hindi yan magmamalaking ganyan yung hayop na yan kung hindi siya back up ng Malacanang. Nili Satanas at ni Bangag. Yan ang tapang, di ba? Ang lakas mga hamon naman, Kwelo. Baka naman biglang isang paglabas mo dyan, bumulagta ka na, may gumurgor sa'yo. Ang tuwa lang namin, putang ina ka, sino ka? Sino ka? Akala mo makapangyarihan? Baka paglabas mo sa Greenlands, may tumumba ka, putang ina. O, di magtatawanan kaming hayop ka, kapal ng mukha mo, di ba? Because I am the legitimate Blue Ribbon chairman. Sino nagsabi na ikaw ang legitimate na ulol ka? Tignan nyo. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang puti, itim, ginagawa nilang puti. Ganito katarantado. Yes, kaya nga siya low bender eh. Kaya sila ganito katapang kasi paulit-ulit kong sinabi sa inyo, balikan natin, nung napadukot nila si Pangulong Duterte, akala natin katapusan nila. Pero nalusutan nila ang lahat ng mga illegal, pangdudukot, pagnanakaw, kidnapping, and everything. Kaya sila ganyan katapang ngayon, nagsasabuhatan sila, pang-aabuso sa kapangyarihan. So sabi ko nga, nasa mga abogado, nasa mga police, retired generals, military, all of you, kung papayagan nyo na ganito kabarumbado ang senador, na unang-una hindi dapat maging senador dahil yan ay binawian ng citizenship ng Amerika at nagpanggap na Amerikano yung putang inang yan. Tapusin natin kung ano pa sinabi ng hayop. Magsasampa rin si Tulfo ng kasong libel sa mga nagpakilalang dating sundalo na humarap sa hearing kahapon. Yan lang naman ang kaya nilang gawin. Manggipit, manakot. Dahil di niya totoo Kaya natin. ang libel ni akusasyong dinalhan umano siya Ito. So, sa kanila ng libel ni Senador Tito Soto dahil kasinungalingan din aniya ang akusasyong dinalhan umano siya ng pera. Teka, buuin natin to ha, para may Kahit na sinasabi mo yang kayo dyan, The chairman ng TT. hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwelyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon chairman. Magsasampa rin si Okay. Doon lang muna. Kakwelyuhan, di ba? Mga kababayan, ganito kahayop ang senador na fraudster. Okay? Imagine mo, mananakot na ganon. Senyales yan na dapat magsalita na kayo. Senyales na nasa mga kamay ninyo kung paano paalisin itong mga katulad nila. Sila, itong mga ganitong klaseng taong fraudster, kriminal, yung jutang genemis na ito,
mga kababayan, dapat ay wala yan dyan sa Senado. Dahil gigil na gigil sila eh. Feeling nila, fraudster, human trafficker, lahat. Feeling nila, dahil nga, inutusan nila si Satanas. At di ba nga, sige, manggipit kayo, kwelyuhan nyo sila, atin ng NBI, atin yung PNP, hawak natin yan, may mali-mali, tayo takpan na lang natin yung mga bunganga ng mga generals. Ang mga police, I'm talking to you, mga police officers. Actually, naaawa ako sa inyo dyan kahapon na sa Senado. Alam ko, sunod-sunuran lang kayo. Mamili kayo. Bayan o bangag? 'Di ba? Bayan o mga bangag na namumuno sa inyo? Kata nyo? Tama ba yan na manghihila siya, mangkukwelo siya? Again, magpapatayan sila sa loob. Kasi kung ako ang hihilain niya, magugurguran tayo. Right there and then. Lahat ng, lahat ng power na pwede kong i-exert, lahat ng, lahat ng pwede kong gawin. Nakakaladgarin mo ko, uunahan kita kung ako hahamunin mo. At syempre, si Senator Alan Cayetano ay hindi naman ganyan, di ba? Tapang-tapangan ka. Sige, inahamon kita, pumunta ka dito sa Amerika. Okay? Nahamon kitang magnanakaw ka. Hindi ka nga makapunta-punta dito eh. Kasi pag nawala ka na sa posisyon, hindi ka makapunta dito dahil may kaso ka. Okay? Pumunta ka dito at magpaliwanag ka kung bakit mo ninakaw si Erich Sylvester. Sige nga, ipahuli mo nga. Sige, challenge actually ako. Malungkot man na nakikita natin kaputahan nila, natutuwa din ako. Sige, mangwelyo ka. Tignan natin kung ano mangyayari. Let the people decide sa inyong kasinungalingan, sa inyong kaputahan. Mga kababayan, ang mga sinasabi pa niya, galit na galit siya sa ano. Actually, galit na galit siya sa mga vloggers. Alright? Sinasabi niya dito, kanina sa mga interview niya, mga nakaraan, na meron daw babaliktad na 2 o 3 sa majority. Well, posible talaga yan. Okay? Kaya lang daw, ito daw mga babaliktad, natatakot daw kasi daw baka i-bash ng mga vloggers. Di ba? Magsabi ng makatulad daw sa ginagawa nila, nilang magkapatid na binabash sila ng mga vloggers, nagpapakalat daw kasi ng ngalingan, ulul! Diba? Vlogger ka rin, putang ina ka. Hindi nga namin alam kung paano ka nakabili ng bahay sa Green Hills. Sa pagbablog mo lang at paano ka nakabili ng 1.7 million. Sa pagbablog mo lang yawa ka. Ikaw? Ipagdadasal ko. Okay, na mayroon kang makakalaban na aratayin ka sa katayabangan mo. Ipagdadasal ko na yung mga nakaalitan mo, ikaw, magkaharap kayo para makita mo yung tapang, para ipakita mo yung tapang mong putang. Ay, nakala mo, Erwin, yung mga ganyang klaseng pakita mong kaputahan mo, hindi yan katapangan. Kaduwagan yan. Kasi alam mo ang tunay na matapang? Alam niyo yon? May mga Ilonggo, dere bala, mga isog bala, mga Bisaya. Ang tunay na matapang, hindi yan nagsasalta. Tumutumba ka na lang. Tumutumba ka na lang. Antayin mo, baka tumumba ka at magkaroon ka ng katapat. Pag nagkaroon ka ng katapat, Erwin, paglalamayan ka. Huwag kang masyadong mayabang. Kasi hindi yan katapangan, kasuputan yan. Wala pa ako nakilalang tao na nagsalita ng ganyan, okay? Na magsalita sa TV, nakikwelyohan ka, na may napatumba. Pero marami ako nakikitang tao, mga napapanood ko, sa true stories, na hindi sila nagsabi na, halika dito, magpakita ka, kwelyohan kita. Bumubulagta na lang. Yes, that's unethical, that's unbecoming, threat, abusive. Diba? Kikwelyuhan. Papayag ba naman si Alan Cayetano na magpapakwelyo sa'yo? Baka nga bilang na ang oras mo eh. Baka nga sa sobrang galit sa'yo ng taong bayan, pag nakita ka, tumba ka eh. Angas nitong putang inan to, magnanakaw ng identity ng putang ina kayong magkapatid. Isama mo pa yung kapatid mong Judas.
Best, well, anong expect mo, John Rhee? Yes, Joe Smith Pilina, you're there. Ang dami natin mga kaibigan ngayon nandyan, mga palangga. Baka pag nakita ka ng mga tao sa Green Hills, gagawin kang dinuguan. Wala na akong maibabash pag pinatumba ka nila sa sobrang yabang mong, putang ina ka. Pati yung kapatid mo, parang isa lang, may matino yata isa nilang kapatid. Okay? 3 kayo, yung matandang tulpo na nagpapakalat ng kasinungalingan ngayon na may lulusob daw sa Malacanang. Gawa nyo lang yan. Diba? Isama mo pang mayabang mong kapatid na ang hilig nyong nakipagtsuktsakan sa mga kababaihan. Na bakang iba minor de edad pa. Human trafficker ka nga, tangina ka, di ba? Sabi ng Marines. Yung kapatid mo, kaka-viral ko lang, 5 million, more than 5 million, na pinaliligiran ng kababaihan, mga putang inang ito. Napakababang uri nyo, may pera lang kayo, pero demonyo kayong hayop kayo. Huwag kayong magpapakasiguro dyan sa mga bodyguard nyo, dahil pag nagalit sa inyo, ang tunay na matapang, baka tumba kayong dalawa. Baka kayo ang itumba. Manghihinayang ako kasi wala na akong may babash. Diba? Yan ang mahirap. Wala tayong may babash na kawatan. Right, mga palangga? Gusto nyo bang matumba tong mga to? Baka masampulan kayo ng tunay na matapang dyan. Ang daldal ng putang inang itong putang kaputa-putang kabiga-bigaan. Uy, Erich the fraudster. Magnanakaw ka, kriminal kang hayop ka. Dapat kayong nag-appoint sa'yo na si Bangag, jitayin kayong hayop kayo. Pwelyuhan mo si Alan? Sige nga, gawin mo nga. Putanginan niyo. Sige nga, I can't wait for that. I can't wait for that, palangga. Maganda yung ganito nangyayari. Lumalabas yung kahayupan nila. Lumalabas kahit anong daming bodyguard. Mga kapalangga. Maganda ito. Maganda itong nangyayari. Ilabas niyo pa ang pang-aabuso ninyo. Galitin niyo pa ang taong bayan. Kayo ang illegal. Sabi nga ni Alan Cayetano, kumuha kayo ng 13, tapos ang usapan, kasi yun naman ang gusto nyo, pagtakpan ninyo. Pero wag kayong pakasisiguro. Lalo na sa paghamon ng gusto mo ng gumurgor ng tao. Kasi pag sinabi mong kwela, hindi naman yan away bata eh. Hindi yan away bata na gaganunin kita, hawa ko yung tenga mo, magbabati na tayo. Pag malaki ka na, ay sa akin, hindi yan uubra. Subukan mo kung hamon-hamunin. Siguraduhin mo lang pag hinamon mo ako, harap ka sa akin. Hindi ako nagyayabang, babae ako eh. Hindi naman ako matapang eh. Nasa tama lang ako. Pero ako, hamon-hamunin mong ganyan, tapos magkasalubong tayo, you or ako. Matira ang matibay. Ha? Napakayabang putang inang ito. Akala mo napakatapag, iduwag supot ka naman. Ang kaya mo lang naman yung mga babaeng tsutsuk-tsakin mong hayop ka eh. Diba? Yun lang naman ang gusto mong gago ka. Ang laman ng kababaihan at ang maleta ng bayan. Matapang ka at may pera kang pangit ka. Uy, hayop ka. Ipipray ko na ang mga makakalaban mo tumbahin ka. Kasi napakatapang mong putang ina mo. Doon ka magtapang-tapangan sa lalaki sa lalaki, o bayot ka. Tapos ng putang ina to, pagkat nakakapit ka sa bilat ni Lisa, pagkat nakakapit ka sa buto na supot ni Bangag. My God, demonyo ka. Marines, Police, AFP, gusto nyo ba yung ganitong namumuno sa inyong Senado? You have to speak up. Ang kapal na mukha ng putang ina. Ready na silang pumatay ng tao, mga kababayan. Nakwelyahan, ikaw police, gusto mo kwelyahan ka niya? Marami ng mga binastos to ng mga police. Si General Cascolan in the past, namatay na nga lang yun. Binastos-bastos nila, pero nilagay sila sa tamang kalagyan nila. May process po ang lahat. Kahit anong tapang mo, kahit anong galit mo, kahit hindi mo gusto yung tao, katulad ayaw nila kay Alan Cayetano dahil natalo sila, hindi mo pwedeng hamunin publicly. Kung gusto mo siyang patayin, si Alan Cayetano, huwag ka na magsalita, pagplanuhan mo na. Kasi magaling kayo dyan, di ba? Pero alam ko, duwag ka eh. Hanggang ganyan ka lang hayop kang putang ina mo ka. Now, mga kababayan, ito pang isang jutang Ginemes.
Okay, nag-interview pero maiksi lang paparinig natin si Tuta Soto na of course i-deny niya, mga kababayan, na hindi daw siya nakatanggap ng 8 maleta. I think kinumpute ko around 350 million pesos. Okay? Hindi mahalaga kung 350, 300, 400. Okay? Ang pag-usapan natin ngayon, yung mga lumalabas sa bunganga nila. Ito, interview niya dito sa ANC. Pakinggan nyo lang, pagandang natin, saglit lang to. Kasi sinabi niya dito na, what if kung, kunyari tumanggap ako, kayo po yung maghimay-himay. Kasi tayo naman dito nagre-react, tinitignan natin yung legalidad ng mga sinasabi nila, kung yun ba ay may basihan, may impact ba ng katotohanan ito, pakinggan no. 2-3 months of 2024. Okay. So, and why? Why? Why Kasi, would I be given? kasi according sa sa ating Marine, binigyan siya sometime in 2024. So, ang dinidepensa niya sa sarili niya, hindi pa daw siya senador noon. 'Di ba? So, ito pakinggan natin. Why would I be given flood control? I think it's flood control money they're talking about. Why will I be given flood control money for campaign when I'm not in office? Number one. Second, yung sinasabi 40 to 70 million daw, 5 maleta. I have yet to see a suitcase where 40 million will fit. All right. So let's go down. Let's go down. The Deny, names. did it? Did you ever receive any money from former House Speaker Martin Romualdez? No. No? Never. Did you ever Never? receive money from the palace, Senator Soto? Never. Never? Never. Do All the money I spent for the 2025 elections are in my SOSE, in my statements of contributions and expenditures. It's all there, including my personal money that I spent. okay. Let's go back. I think I think we should just throw it in the wastebasket. Ay, mo. Kasi magpalagay natin may dinala sila sa akin, But I'm saying it's Anong nabubulol, 'di ba? Hindi alam na sabihin. Ipagpalagay na natin kung may dinala sa atin, nauutal, Cosme. Alam niyo, mga palangga, kung hindi ka talaga nakatanggap ng pera, hindi mo sasabihin, ipagpalagay na natin na nakatanggap ako. 'Di ba? Kaya pa. But if indeed they sent money to me, Pag- so what did I violate? Tama ba yun? I was a private citizen. I'm Oh not a my God, senator. I'm it's not so a bobo. congressman. Unlike somebody who's claiming all these things, but he's the one who accepted during Ipagpalagay na natin, sabi niya, kung nakatanggap ako ng pera ng mali-maleta, I am a private citizen, o ano ang kaso daw niya? Mamaya sasagutin ko kung ano yung kaso. Pakinggan lang muna natin. that time that he was a legislator. But maybe it was an Yun, advance payment for Yun something mali. that. Opo, pero let's disabuse the minds of those who might believe, no? So even if you're saying that, Pinapatanggal pa. okay, for the sake of argument, it's true, what law did you violate? But it could also be seen as, an advance payment for something that you could do that would be beneficial to them. Talaga Although- pinapaganda pa yung salta, an advance payment. Fuck this na putang ina. It's not an advance payment, Carmina, boba. Bribery. Money laundering, hayop ka. Pare-pareho kayo kasi hodang. Private citizen siya. Nag-conspire siya. Kung yan ay pera ng bayan na mali-maleta, hindi advance payment. Kaya putang ina kayo mga reporter kayo eh. Kala ko ba matalino ka? Narinig nyo? Let's not abuse the minds of the audience, of the listeners. May mga ganun pa, no? Na hypothetically, nagtumanggap ka ng pera, it's like an advance payment. Nakita nyo yung sa buwatan nila, yung batuhan nila ng hindi tayo tanga. Pakinggan natin. long run once you win. Then the people who will say that do not know me. Okay. Na yun. My point here, narinig nyo ang sinabi ng isang, siguro kung Duterte ang in-interview nun, mga kababayan, hindi na lang natin alam kung anong sasabihin nila. Pero, dito nyo makikita, sabi ng interviewer,
Ay sabi ni Tota Soto, ano naman, sa salita natin, ano naman, kunwari, during that time, hindi pa siya nakabalik sa Senado 2024 kasi nito lang 2025 election siya nakabalik, di ba? Kung nakatanggap daw siya ng pera, ano naman, private citizen naman ako. Anong violate ko? Di ba pang bobo? Tapos sabay isi-save nitong reporter ng ABS-CBN, let's say, sabihin na natin advance payment. My God, mga kababayan. Okay? Kung yan ay pera ng bayan na alam mo galing sa pagnanakaw kasi hodang private citizen ka o politiko ka, alam mong kinurap, ninakaw yung mali-maleta, bribery, money laundering, ano pa ba? Conspiracy, and of course, politiko ka no matter what, graft and corruption. Hindi mo pwedeng advance payment of what? Advance payment sa pandaraya o pambili ng boto? Diba? Nakita nyo, mga palangga? So, ang punto de vista natin dito, diba? Nahuhuli talaga itong mga hayop na to sa kanilang mga bunganga. Ang isda, sabi nga, nahuhuli sa kanilang bunganga. Kasi kung ako, pagbibintangan ako, ikaw tumanggap ka ng maleta, ang sasagot ko dyan, excuse me, never, ever, yes, I said that, then Freudian slip. Hindi ko sasabihin na, hindi ako nakatanggap ng maleta, jutang ginemes. Hindi ko sasabihin, ipagpalagay na natin na nakatanggap ako. So, anong vinolate ko? Alam niyo ano tawag doon? Gina-justify niya na sa mind niya, ako, by reading, na nakatanggap siya. Pero, mga kababayan, ang gina-justify niya ay what? Hindi naman siya politiko during the time. Yan. Okay? So, now you know. Okay? Na ganito ang mga nawala. Okay? Na ganito ang mga nawala na to. Okay. Ganito ang kanilang kawalang hiyaan. Okay? Ganito ang kanilang mga reasoning kasi nga mga kababayan, obvious na talagang lumalabag na sila sa batas. Recently, okay, ito yun natin. Grabe ang pananakot. Ganyan na nga, wait, hanapin ko lang si Attorney Baligod, may sinabi siya. Ngayon, kayo na ngayon ang tumimbang. Kaya nga, gisingin natin ang diwa ng mga matatapang. Kayo na ang tumimbang. Kung wala siyang natanggap, hindi siya magbibigay ng example na, kung kunyari may natanggap ako, ano naman, private citizen ako. Meaning talaga, mga palangga, hindi gumagana ang utak nila. Right? Hindi gumagana kasi hindi mo sasabihin yan. Kahit hypothetical pa. Paninindigan mo na wala kang natanggap na pera. Alam nyo, ito na nga ang malungkot na pinagdadaanan natin, which is kailangan lang talaga magising ang mga matapang at ipagtanggol nyo ang bayan. Dahil ngayon, gumagawa sila ng kwento. Na kasi may lulusob daw sa Malacanang, chuchuchuchu. Gumagawa sila ng kaguluhan to justify, maybe they will declare martial law or whatever. Pagbibintang sa atin, mga Duterte supporters, na tayo isusugod sa ganito, sa ganyan. Gawain yan ng mga Marcos bangag. Okay. May pinost alright, itong si Baligod. Okay, itong post ng dating kaalyado ito. Ba't ganyan? Okay. Ni Trillanes. So kasi sabi nung isa sa mga Marine, sabi niya, marami pong naliligaw sa amin. Nililigawan po kami na hindi kami magsalita para manahimik na lang po. Ang nangliligaw o nakiusap sa kanila si General Torre. So nagpost itong Gary Alejano na isa ring ulol, sabi niya to, may consequence gid ang imo nga ginhimo. Only time can tell, wish nga okay lang ang pamilya mo. Another threat yan. Sabi niya may consequence lang. Ito yung Gary Alejano. So sinabi niya, pinost siya to publicly, pinost ni Attorney Levido, na, did I say right? Baligod pala, Levito Baligod, sorry. Ang sabi ni Gary Alejano, sabi niya sa Tagalog pa, sa Tagalog pa, may consequence yang ginawa mo. Okay? Only time can tell,
wish lang na okay ang family mo. Ano yan, threat? Another threat na naman? Bakit wish lang na okay ang family? Gugurgurin lang pamilya ng Brave 18? For sure to sasabay na tong mga to pag inano nila. Ayumi, na talagang pag tinira nila. Sabi ni Attorney Baligod, isang post ng classmate ni Trillanes at kasama sa Magdalo. Si Gary Alejano ay isang dating miyembro rin ng PMC sa what is PMC? Philippine Military whatever. Nakapagtapos ng Marines Reconnaissance Course sa isa lamang ito sa mga subtle threats, tama, na pinagdadaanan ng 18. Okay? Nananakot talaga sila mga kababayan. Puro pananakot ang ginagawa nila. Kaya sabi ko nga sa inyo, time will tell, gamitin ko yung sinabi niya salita, kung anong gagawin ng ating mga kapulisan, mga kasundulan, mga Marines. For sure, forget about the general na mga bayad, pero mas marami kayo. Okay? Mas marami kayo dahil lang sa naisiwalat, mga kababayan, right? Naisiwalat natin lahat. Okay? Ang kanilang pagnanakaw according sa Brave 18, nakita natin, mga palangga, ang kanilang mga kasinungalingan, kaya by hook or by crook ay ibibend nila ang batas. Okay? Ibibend nila ang batas, mga kababayan, itong mga inayupak na to. Kaya may pinalabas sila, okay? Itong si Ramon Tulfo at si Clarissa Taratara. Okay? May mga sinasabi sila dito kanina. Nabasa ko kanina yung June 16. Sinabi niya, my Tweety Bird who attended the meeting in Camp Crame says the agenda was the plan to storm Malacanang pro-Sara groups on June 12 to coincide with the Independence Day. Gawa-gawa nila to. Mahilig sila magtanim ng kaso, magtanim ng kwento. Okay? Pwede sila talaga gumawa ng kwento na kunyari nagkagulo para justify nila mag-martial law para tuloy-tuloy na hindi na mapalitan si Bagag kasi hindi natin alam. Dahil, isang bulati na lang din ang hindi pumipirma kay Bagag. Anytime, pwede siyang mamatay. Sabi ni Ramon Tulfo, the Philippine National Police has received intelligence reports of a planned attack on the palace to be led by religious sect. Okay, tama. Gumagawa ng kwento. According to my Tweety Bird, the conference tackled one defense of Malacanang. O bakit hindi mo pangalanan? Ulagang Tulfong Ramon, na ulul ka. Martial law threat? Sige nga. Bakit hindi mo pangalanan yung total intelligence chuchu yan? Kung totoo yan, bakit hindi mo pangalanan? Hindi nila mapangalanan kasi gawa-gawang kwento. Kasi kung yung i-report na yan is, na nila, na verify na nila kung totoo, sino yung nagsabi, Kasi sana may mga pinaguhuli na sila, o sabi ni ganito, si Juan at saka si Pedro, sa estilo nila ngayon, nakakwelyuhan nga, di ba? Si Senator Alan Cayetano, sabi ni Eric Sylvester, na lahat babaliin nila yung batas. Pwede nilang gawin yun, mga kababayan. Gawa-gawang kwento, yes, Russian. Gawa-gawang kwento kasi ito pananakot sa taong bayan. Yes, Maidon. Si pangalan nito? Si Claudine Barreto nga lang ang katapat nila eh. Di ba? Ano pa mga kaanuhan nila? Ano to? Imagine mo, balikan ko si Eric Sylvester, sino siya para magpa-aresto ng senador? Di ba? Sino tong mga to? Ngayon, mag-announce ang Malacanang na mga julul, mag-ingat daw. Ano sabi niya ito? Okay. Kayong mga walang ginawa, kayong mga reklamador, ang Pangulo focus sa trabaho, siya ang sasabihin yung walang ginagawa, yung tagaputak nila, tagapagtanggol nila, mga kababayan. Right? So ngayon, tinatakot again, nagsalta naman si Lacson, they can be charged possibly by cyber libel and other crimes since it was bogus hearing. Imbis na i-cross-exam, hindi nila i-cross-exam. Kasi nga mga pagkababayan, kasabwat nga sila, so hindi nila i-cross-exam yung Brave 18. Dahil narinig ng taong bayan kahapon, millions of Filipino people ang nakarinig, mga kababayan, sa kanilang kasinungalingan. So ngayon, ang gagawin nila, manakot na lang, mangkwelyo na lang, o manggurgur na lang ng tao.
Right? Oh. Tapos sasabihin nila, ayan si Bangag, nasa Iloilo, ang putang ina. Yung pinantahan niya. O yung Baronda, sangkot din, pinangalanan din. Yung pangalang Baronda ay nakatanggap din ng maleta. Sila. Sila ang mga kawatan. Okay, nasaan na yung sinasabi ng hayop na yun? Okay? Alright. Tapos sasabihin itong tagapagsalita na si Raulo ng Malacanang, hindi sila ang hari dyan sa Senado, ang boss nila taong bayan. Bakit parang ang dami naghari-harian? Sino ang naghari-harian? Sino, ulitin natin, sino ang nagpadala ng mga manggugurgor na NBI? Diba? Sila, binabaliktad nila ngayon. Kasi sila ang gugurgor ng tao. Believe me. I hope ang mga military, marine, police, not yung mga general na bayaran, manindigan kayo, handang pumatay ng kapwa-tao ang Bangag administration, pati senador, kakwelyuhan daw eh. Nakita nyo, kakwelyuhan. My God. Ano pang sinasabi? Dito, mag-ingat daw sa kadiliman. Sabi ng yawa. Okay, mag-ingat sa kadiliman. Alright, ito may sinabi siya. Ano sinasabi niya kadiliman? Pag-ingat sa kampon ng kadiliman. Kayo ang kampon ng kadiliman, yung bilat ni Satanas na kawatan na adik, smuggler, hoarder, kidnapper. Ang amo mo, Castro, ang kadiliman, yung putang inang Satanas na yan. At si Bangag, yan ang kadiliman na nagpapadilim sa kabuhayan at nagpapahirap sa taong bayan. Pinapadilim nyo ang future ng kabataan. Sabi ni Rasha na wala na ako ng ganang umuwi. This is not the time para umuwi sa Pilipinas. Baka pwede ka pamatamnan ng bala, ma-extort pagpasok mo pa lang sa airport. Dahil yan ang nangyayari ngayon. Dalawa kong kakilalang kaibigan, di ba? Actually friend of my friend. Pinakialaman ang kanilang e-banking para malaman kung magkano ang pera nila sa bangko bago sila lumabas sa Pilipinas para makapag-extort sila ng pera. Yan ang nangyayari ngayon, mga kababayan. Then, okay, anong sinasabi niya? Nag-warning sila na kesyo mag-ingat daw sa kampon ng kadiliman dahil sa mangyayaring destabilization sa June 12. Kayo ang nagde-destabilize, mga kababayan, ang Bangag administration ang nagde-destabilize ng gobyerno ng ating bansa. Paano nila dinidestabilize? Katulad niyan. Natalo sila sa leadership, gumawa sila ng gulo, gusto nilang manggurgor. Pangharang, nakita niyo naman si John Vic, ulitin natin. Taas ng presyo ng bilihin, hindi naman tumaas ang inyong mga sweldo. Kaletsehan. Okay? Krimen here, krimen there. Samantalang si Bangag, pa-travel-travel, pa-iyot-iyot, pa-buli-buli, pasingot-singot, pa-transfer ng maleta. Nasa inyong mga kamay, sana ang mga Pilipino. Sometimes I get tired, sabi ko nga sa inyo, pero hindi ko kayo susukuan hanggat hindi kayo naninindigan. You know, I'm praying so hard na darating ang panahon na mawala na rin itong mga bangag na ito at nang matapos na ang kaputahan nila. Okay? So nakikita naman natin Nakikita natin, mga kababayan, ang kanilang kasinungalingan, ang kanilang panggigipit sa atin, sa inyo dyan. Okay? So yan ang hanapin ko lang itong sinabi niya, hindi ko makita. Okay, I think nandito. Kasi bottom line dito, mga kababayan, right? Bottom line dito, nahuli na sila dahil sa testimonya nga nitong ating, ano ba sinasabi nito? Yan. Kasi ang testimonya ng ating, okay, natin mga kababayan. Alright? May sinasabi ito share ko lang to. Okay, may retired general na nagsasalita, alright, si Attorney Virgilio Garcia, yung legality, okay, nang sinasabi nito ni Sylvester. Galing ko sa SMNI, pakinggan lang natin, kasi abogado ito. Okay? Pakinggan natin. Yung Blue Ribbon Committee ni Erwin is questionable because yung leadership ni Erwin isa siya sa dapat imbestigahan tapos siya ang magiging head ng Blue Ribbon Committee.
Niloloko na nila ng harap-harapan yung taong bayan pagka ganyan. Pinangalanan nga siya hindi lang 2 maleta, kundi 8 in total yung sinabi nung Marines na dineliver sa bahay niya. Papaano po yan? Kung sakali bang i-insist po talaga nitong grupo po ni Senator Erwin Tulfo na ituloy yung kanyang investigasyon din sa ilalim ng Blue Ribbon Committee at ipapatawag po ito hindi po dadalo itong Brave 18. Alam mo naman pong possible na mangyari kung ganun po. Wala silang power to arrest eh. They are not legitimate. Correct. Yung OSA Mas o yung maaresto sila? mga law enforcement, alam mo, dito tayo magkakaroon ng medyo in a difficult bind yung ating mga law enforcement kung sino yung susundin nila because the legal organization really is the one existing now. Ngayon, yung Blue Ribbon Committee ni Erwin is questionable because yung leadership ni Erwin isa siya sa dapat imbestigahan tapos Correct. siya ang magiging head ng Blue Ribbon Committee. Niloloko na nila ng harap-harapan yung taong bayan pagka ganyan. Pinangalanan nga siya hindi lang 2 maleta, kundi 8 in total yung sinabi nung Marines na dineliver sa bahay niya. Maliban sa mga paper bag na tinatanggap niya now and then. Ano yan tuwing matatapos yung hearing, I think they mentioned it already. Tuwing matatapos ang hearing ng Quadcom, pumupunta sila sa isang opisina. Paglabas nila, dala-dala nila yung puno ng yung paper bag na puno ng pera. That's 7 to 10 million yata yung sinabi, if I remember it right. So, kailangan imbestigahan ito. Ikaw nadinig mo naman ang kanyang declaration Huwag daw pakialaman ang flood control. Di anong klaseng Blue Ribbon Committee yung meron ka? Hindi mo papakialaman. That's the main issue today. Yeah. Diba? So, I don't think anyone should give legitimacy to this because it's not legitimate in the first place. Yeah, exactly. Okay. Yun na yun, mga kababayan. Stop sharing na natin. So, nakita ninyo? Sobra talagang lalapastangin ng batas. By the way, ito pa, mga sinasabi ng hayop niya. Yun na nga, yung patungkol ito na may babaliktad na banggit ko na kanina, ito palang eksakto niyang sinabi, okay? Sabi niya, sa kakapapasok lang, yung isa nga po, yung may babaliktad daw para makakuha sila ng 13 ng number. Yung isa nga po, hindi niya alam kung paano kakalas dahil number 1, natatakot na talagang matutulad po sa amin. Nakaliwat kanan, titirahin ng mga trolls, ng mga vloggers, so kinakabahan siya. Kasinungalingan to. Natatakot siya o natatakot dahil pakasuhan at pakulong ni Satanas? Huwag kang sinungaling, putang ina ka, tolpok-pok ka. Vlogger? So affected sila sa atin. Pagpatuloy ko to, kaya habang may nananaritay na dugo sa katawan ko, sa alindog ko, hindi tayo titigil, lahat kayo kasama. Huwag natin tigilan tong mga to hanggat hindi pumantay ang mga panila. Dahil, sabi nga natin, let the things unfold. Habang gumagawa sila ng katarantaduhan, ng kasinungalingan, panggigipit, pananakit, pananakot, lalong naiipon yan sa mga polis, sundalo, sa mga marin, sa taong bayan, o sa kung sino pa man. Naiipon yan doon Pag sumabog yan sabay-sabay, then Diyos na ang bahala kung ano ang mangyayari. May pressure na po sa pamilya niya. Ito daw yung sinasabing babaliktad. Na sa mga anak niya na lumipat, nasabi daw ng anak ko, lumipat na kayo kasi nakakaya sa mga classmate namin, mga workmates namin, pati sa church po, tinatanong po siya, nakukonsensya na daw. Ito daw yung babaliktad. Tignan natin. Ako naniniwala ako na kailangan mangyari itong pinagdadaanan natin para makalaya ang sambayanan. Sa martial law, undeclared martial law, sa panggigipit, wala naman iba tayong gagamitin na term Panggigipit, pang-aabuso, pagnanakaw, pagde-deliver ng maleta, pangingidnap, kahirapan ninyo. Ano po ba ang words na pwede nyong gamitin para ma-express natin yung galit na nararamdaman natin sa hayop ng mga law benders, sa hayop ng mga fraudsters, kidnappers, at snatchers, stealers, at mga kawatan. Today,
Binalita din itong pinsan, itong si Babes Romualdez, Ambassador of the Philippines to the US, na kinancel na daw ng US ang diplomatic passport o visa o tourist visa ni Romualdez. So ang question natin, nilakad ba ni Lisa Tanas? Nilakad sa US government through, of course, may relation yan, US and the Philippines, para ipakancel ang passport ni Romualdez, o ito'y drama lang? Nag-aaway ba talaga sila behind the scene? O gawa-gawa lang para kunwari, matuwa tayo, ay buti nga sa'yo. Pero until now, di ba, hindi pa nga yan pinakakulong ni Bangag. Si Jinggoy ay nakulong na eh. If you talk about the numbers, the amount, mas malaki ang ninakaw nito na unang inilabas ni Zaldico. Pero malaya pa rin siya, di ba? So, hindi natin alam kung ito ay optics lang, gawa-gawa lang, o talagang, may eksena sila. Who knows? Baka nagpalit, meron siya ibang passport na pangalan dahil magaling gumawa si Lisa Tanas dyan. Diba? Iba na pangalan niya. Imbis of Martin Romualdez, Martin whatever, kung anong niya, para lang siya magkaroon ng documents. Everything is possible sa Bangag administration. What is everything is possible? Pwede silang gumawa ng duplicated passport, which is original talaga na pinagawa sa DFA pero fake. Okay? Pwede silang pumatay ng tao, magnakaw. Everything is possible, mga kababayan. Kaya ngayon, ang ginagawa nila ngayon, manakot. Okay, Mang Bintang. Ito lahat to. Ito yung hayop na to. Ito, nag-screenshot ko. Yan, putang inang yan. Nakita yung dalawang yan. No? Live. Aabangan namin. Gusto naming malaman kung okay ka lang. At kung ano yung mga precaution na dapat na gagawin mo. At na makasamaan mo, pinipray ka namin. I don't like you before, but I like you now. And Pia, dahil nasa tamang landas kayo. Demonyo yan sa Iloilo yan kanina, oh. Yan si Griselda. Nakilala ba sa Griselda? Nanood kayo ng Netflix? Pinuno ng kartel. Yan, dalawang yan. Yaan ang salot sa lipunan. So dito kay Erich Sylvester na nananakot, kasi na kikwelyohan niya si Senator Alan Cayetano o gugurgurin niya. Senator Alan Cayetano, we're waiting for you. I hope you can speak up. Magsalita ka din sa iyong live. Aabangan namin. Gusto naming malaman kung okay ka lang at kung ano yung mga precaution na dapat na gagawin mo at na makasamaan mo, pinipray ka namin. I don't like you before, but I like you now. And Pia, dahil nasa tamang landas kayo. So, hindi easy to ang laban ng ating mga kababayan dyan, mga senators sa Pilipinas. So, yun lang muna mga palangga. I'll be back later. So, magre-rest muna tayo. I'll see you again.